Niloko siya ng boyfriend niya 2 days before the wedding. Ngunit ang bangungot na ito ay simula pa lamang. Ang pangalan niya ay Suzette at ito ang kwento ng kanyang pag-ibig. Sabi ko naman sa'yo, ako na mismo ang kukuha ng damit mo. Aksidente lang ito. Paliwanag ni Ryan. Aksidente? Ang iyong pantalon ay hindi sinasadyang nahulog at ang aking kaibigan ay hindi sinasadyang nahulog din sa'yo. Galit na sigaw ni Suzette. Ibaba mo ang tono mo. Ipapaalala ko lang sa'yo. Sa makalawang araw, magiging asawa mo na ako. Mariing sabi ni Ryan. Hindi ako magpapakasal sa manloloko. Tumawa ng malakas si Ryan nang marinig ang sinabing iyon ni Suzette. Suzette, malaking pera ang ipupuhunan ng mga magulang mo sa kasal natin. At sa tingin mo hahayaan ka na lang nilang pasabugin ang lahat. Halika na, hindi ka pwedeng magdesisyon sa buhay mo. Muling sabi ni Ryan. Pinunas ni Suzette ang luha sa kanyang pisngi. Magpapakasal ako pero hindi sa'yo. Pagkasabi noon, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sandali. Paano ka makakahanap ng lalaki na magpapakasal sa'yo sa loob ng 2 araw? May panunuyang sabi ni Ryan. Hahanap ako ng lalaking magpapakasal sa akin sa loob ng 2 minuto. Nagngangalit ang mga ngipin na sabi ni Suzette bago mabilis na umalis. Handa siyang pakasalan ang sino mang estranghero para lang maiwasan ang pagpapakasal sa hamak na Ryan na yon. Pagkalabas ni Suzette sa wedding shop, ay mabilis niyang nilapitan ang isang hindi kilalang lalaki na dumaan sa kanyang harapan. Kasal ka na ba? Dahang-dahang lumingon ang lalaki na may dalang salansan ng tray ng prutas at sinabi, single ako at walang anak. Gusto mo bang kumita ng 1 milyon? Walang pagdadalawang isip na tanong ni Suzette sa lalaki. Sino bang ayaw? Napahinto ang lalaki nang bigla siyang putuli ni Suzette. Kung ganon, ito ang ating deal. Pakasalan mo ako ngayon at bibigyan kita ng pera ngayong gabi. Pagkasabi noon, ay mabilis na inilahad ni Suzette ang kanyang kamay sa lalaki para makipag-shake hand. Steven nga pala ang pangalan ko. Pagpapakilala ng lalaki. Ngunit bago pa sila magkadaupang palad ni Suzette, ay biglang sumulpot si Ryan at pinigilan ang kamay ng lalaki. Nasisiraan ka na ba ng bait? Halika, sumama ka sa akin ngayon din. At mahigpit na hinawakan si Suzette sa braso. Hoy, tanggalin mo ang kamay mo sa magiging asawa ko. Mabilis na lumapit si Steven at inawat si Ryan. Natigilan si Suzette nang makita ang nangyayari sa kanyang harapan. Kailanman ay hindi naging ganito si Ryan sa loob ng 2 taon nilang pagsasama at namangha siya sa lakas ng loob ng estranghero. Suzette, magpapakasal ka ba talaga sa isang kargador? Nagtitimping sabi ni Ryan. Mas mainam pa iyon kesa magpakasal sa isang bastos na manloloko. Galit na sigaw ni Suzette at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at umalis. Napakawalang muwang mo at hindi ka basta-basta makakalayo sa akin. Bulong ni Ryan sa kanyang sarili. 2 plastic ring at 20 minutes sa City Hall para opisyal na maging mag-asawa sina Suzette at Steven. Taos-pusong umaasa si Suzette na makakansela ang kasal nila ni Ryan dahil dito. Ngunit bumalik ang kinabukasan. Steven, kailangan nating magmadali habang walang tao dito. Sinusian ni Suzette ang kanyang condo unit. Suzette, naiintindihan ko na galit ka sa fiancé mo. Pero hindi natin kailangan gawin ito. Ang ibig kong sabihin, isa kang maganda at matalino at mabait na babae. At hindi mo kailangan. Hindi. Mali ang iniisip mo, Steven. Hindi mo ako naiintindihan.
Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang tulungan mo ko sa aking mga gamit. Kaya tayo nandito. Sinapo ni Steven ang kanyang noo nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Suzette. Oh, I'm sorry. Okay lang. At maraming salamat sa papuri. Nakakamangha ang bahay mo. May paghangang sabi ni Steven nang makapasok sa loob ng unit. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay gano'n na lamang ang kanilang pagkagulat nang makitang nakaupo sa sala ang kanyang mga magulang kasama si Ryan. Mom, Dad, gusto ko lang sabihin na. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay biglang nagsalita si Ryan. Yan ang kargador na pakakasalan niya. Nagkatinginan ang mga magulang ni Suzette sa pagkabigla. I'm not going to, dahil kasal na kami. Ano? Pinakasalan mo siya? Gulat na tanong ng kanyang ina. Muling nagkatinginan ang mga magulang ni Suzette na tila hindi makapaniwala. Delikado ang lalaking yan. Inatake niya ako sa labas ng wedding shop kanina at sinubukang basagin ang mukha ko. Malakas na sabi ni Ryan na tila naagrabyado. At kaya ko ulit gawin yun sa'yo. Mabilis na sagot ni Steven at tinitigan ng masama si Ryan. Well, kumalma lang tayong lahat, okay? Honey, I'm willing to forgive you. But you need to cancel this marriage, okay? Mahinahong sabi ng ama ni Suzette. At pagkatapos, ay ibinaling ang sarili kay Steven. At ikaw naman, babayaran ka namin sa oras mo. Dad, putol ni Suzette sa kanyang ama bago muling nagpatuloy. Pinagtaksilan niya ako. At ano sa tingin mo? Mas magaling ka ha? Makinig ka. Pareho kayong nagkagulo ni Ryan, okay? Pero kalimutan na natin yun. Kasi, hindi naman natin kakanselahin ang kasal. Ang mga imbitasyon ay naipadala na. Ang mga bisita ay darating. Ang lahat ay inayos at binayaran. Mariing sabi ng ama ni Suzette. Dad, anong kinalaman ng pera? Naisip mo man lang ba ang nararamdaman ko? Umiiyak na sabi ni Suzette. Suzette, iniisip lang namin ang kinabukasan mo. Sabi na kanyang ina. Ma'am, makinig ka. I'm not going to be with Ryan. Dahil lang sa nagastos mo sa kasal namin. Sige, kung yan ang gusto mo. Simula ngayon, ibablock namin ang lahat ng iyong credit card. Pati na rin ang iyong bank account. Naiintindihan mo ba? Kaya't kung aalis ka sa bahay na ito ngayon, hindi mo na mababayaran ang hampas lupang lalaking niya. Galit na sigaw ng kanyang ama. Nang sandaling iyon, hindi alam ni Suzette ang gagawin niya. Hindi siya maaaring manatili pa doon. Pero, ano ang kanyang ikabubuhay kung aalis siya? At nangako siyang babayaran niya si Steven sa pagpapakasal sa kanya. Nang sandaling iyon, lumapit si Ryan kay Steven at sinabi, well, napag-isipan mo na ba na hiwalayan siya? Huminga ng malalim si Steven. Hindi niya kailangang makipaghiwalay sa akin para makuha ang lahat. Kaya kong alagaan ang asawa ko. Tara na, Suzette. Matigas na sabi ni Steven. Kaninang umaga lang ay isa siyang nobya na malapit nang magkaroon ng pinakamagandang kasal sa bayan. Ngunit ngayon ay nakaupo siya sa isang iskinita at hindi alam kung saan siya magpapalipas ng gabi. Suzette, nagawa mong mabuti ang hakbang tungo sa kalayaan. Alam kong nakakatakot at mahirap, ngunit mahalaga na huwag mawala ng pag-asa upang panatilihin ang pagsulong. Salamat, Steven. Kung may matutuluyan lang sana tayo, makakatulog ka na. Hindi naman problema yon. Tingnan mo ang lahat ng mga prutas na meron tayo. Idiskarga natin ang mga ito at magkakaroon tayo ng sapat na pera para sa isang hotel at kahit masarap na almusal.
Bahagyang napangiti si Suzette sa sinabing iyon ni Esteve. Tama ka. At pagkatapos ay tumayo at lumapit sa truck na puno ng prutas. Nagbibiro lang ako, Suzette. Hindi ko hahayaang magbuhat ang asawa ko ng mabibigat na prutas. Sige, ako na mismo ang gagawa. Halika dito, maupo ka at magpahinga at tanggapin mo ito. Nakangiti nitong sabi at iniabot sa kanya ang isang piraso ng prutas. Umupo siya sa ilalim ng puno habang umunguya ng prutas. At sa hindi malamang dahilan, ay hindi niya magawang maalis ang tingin kay Esteve. Napakabait nito at masayahin. At hindi mahirap mapansin kung gaano ito kagwapo. Nang sandaling iyon, bigla niyang narealize na may in love talaga siya sa lalaking ito. Tingnan mo ito, Suzette. Napakahirap makakita ng peach na may pantay na kulay at perpektong hugis. Ito ay... Napahinto si Esteve nang mapansin ang kakaibang titig sa kanya ni Suzette. Ito ay biniyayaan ng sikat ng araw. Ito ay natatangi. Parang ikaw. At ikaw din. Mabilis na tugon ni Suzette. At pagkatapos, ay parang magnet na naglapat ang kanilang mga labi. I'm sorry. Kailangan ko nang umalis ngayon din. Ano? Kailangan ko nang umalis, Suzette. Kailangan talaga. Pero babalik ako. Saan ka pupunta? Lumipas ang ilang oras at hindi nagpakita si Esteve. Alam niyang umalis ito nang may dahilan at naramdaman niyang iniwan siya at hindi ginusto. Nang sandaling iyon, may narinig siyang pamilyar na boses. Hinihintay mo ba ang asawa mo? Sabi ni Ryan mula sa likuran ni Suzette. Anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mo? Maglalatag ba siya ng kahon sa lupa para matulugan mo? Kahit gawin niya yon, it's none of your business. At alam mo yon. Okay, so, gaano mo na siya katagal na hinihintay? Suzette, honey, alam mo na tayo ay sinadya upang magkasama. At makakasigurado ka na hindi ka mapupunta sa kalye. Kaya halika na. Hindi siya pwedeng basta. Trust me, hindi na siya babalik. Tara, umuwi na tayo. Masuyong sabi ni Raya. Nang sandaling iyon, tumayo si Suzette at sumama kay Raya. Pumunta ka sa backseat, doon ka sumakay. Muling sabi ni Raya. Sa unahan ng kotse ay nakita ni Suzette na kampanteng nakaupo ang traidor niyang kaibigan. Anong ginagawa niya dito? May negosyo kami. Mabuti pang tumigil ka sa pagtatanong at sumakay ka na. Nang sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ni Esteve. Piliin mo ang daan patungo sa kalayaan. At ngayon ay hindi oras para huminto. Hindi ako aalis kasama ka. Tama na, Suzette. Naubusan ng pasensya si Ryan at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Suzette at pinilit na sumakay ng kotse. Alisin mo ang kamay mo sa asawa ko. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Akala ko iniwan mo na ako. Saan ka nanggaling? Nagtatakang tanong ni Suzette. Suzette, wala akong mahanap na tama. Ang aking asawa ay dapat na magkaroon ng pinakamagandang singsing. Isang brilyante. Saan mo ito nakuha? Saan pa? Eh di ninakaw niya. Saan naman kukuha ng pera ang kargador na yan? Putol ni Ryan nang makalapit ito. Huminga ng malalim si Esteve. Hindi ako kargador. Oras na para tumingin ka sa paligid. Ngunit nagkakarga ka ng mga prutas. Mahinang sabi ni Suzette bago tumingin sa paligid. Nung araw na yon, nagkakarga ako ng mga prutas
para dalahin sa restaurant ko. Nakita ko ang magagandang peach na ito at hindi ko nalampasan ang mga ito. Muling sabi ni Steven. Ano? May panunuyang tanong ni Ryan. Gusto kong hainan ang aking mga guest ng masasarap na dessert. Talaga, bulalas ni Suzette na tila hindi makapaniwala. Nang sandaling iyon, ay dahan-dahang lumuhod si Steven sa harapan niya. At nanlalamig ang mga kamay na isinuot sa kanyang daliri ang diamond ring. Sabi ko sa'yo, ako ang bahala sa'yo. Kahit anong maging desisyon mo. Ang sabi ko sa'yo, aalagaan kita kahit anong mangyari. At pagkasabi noon, ay mainit na naglapat ang kanilang mga labi. Galit na sumakay si Ryan sa kotse at padabog na isinara ang pinto. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Suzette na ang tunay na pag-ibig lamang ang makakapagbigay sa iyo ng lakas at kalayaan. Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of my